Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat? For today's video, ang pag-uusapan natin mga kaibon, yung mga naging tanong sa akin ng kaibon natin. Ang una na tanong sa akin ng kaibon natin, ang tanong, sa parisan daw bang back-to-back Yellow Bulls Opaline, Split Ino, Split Par Blue, tapos nagkaroon daw ng inakay na albino opaline? Ang tanong sa akin ni sir dito, kung yung albinong yon matatawag daw ba siya na Bluetooth? Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong, for example, meron tayong parisan, back-to-back Yellow Bulls Opaline, Split Ino, Split Par Blue, tapos nagkaroon sila ng inakay na albino opaline. Matatawag ba natin na Bluetooth yung albino opaline na naging inakay nila? Mga kaibon, hindi po. Alam nyo po mga kaibon, ang tinatawag po na Bluetooth, galing po ito mismo sa parisan na back-to-back Par Blue, tapos nagkaroon ng inakay na non-visual na Par Blue. Yun po ang tinatawag na Bluetooth. Sa ganito kasing klase ng parisan, hindi natin matatawag na Bluetooth yan dahil po ang parent po niyan visual po na Yellow Bulls Opaline. Meron lang silang dugong Par Blue. Ngayon, nagkaroon sila ng inakay na albino na opaline, hindi po siya matatawag na Bluetooth dahil yung pinakang parent niya is Yellow Bulls mga kaibon. Yung albino na naging inakay po nila, magiging ID niyan albino opaline possible split par blue mga kaibon. So hindi po yan matatawag na Bluetooth. Lagi po nating tatandaan, ang Bluetooth na tinatawag mga kaibon galing po mismo sa visual na parisan na back-to-back Par Blue. Tapos nagkaroon sila ng inakay na non-visual na Par Blue. So yun po ang tinatawag na Bluetooth. Sa ganitong parisan, galing po siya sa visual na Yellow Bulls na meron lang dugong Par Blue. So yun po mga kaibon, hindi po siya matatawag na Bluetooth. Ang ID niya, albino opaline possible split par blue. So doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. So yun po ang unang tanong sa akin. Pangalawang tanong ng kaibon natin, ang parisan daw ba na back to back Lutino Opaline, kung ang iaanak daw ba nito ay puro na Lutino Opaline? Mga kaibon, sa ganitong klase ng parisan, lahat po ng iaanak niyan puro po Lutino Opaline dahil po yung mga parent po nila pareho na pong visual Lutino Opaline. Kaya po lahat po ng iaanak po niyan Lutino Opaline na po mga kaibon. Pero kung meron kargang Par Blue, yung Lutino Opaline mo, halimbawa pareho silang merong kargang Par Blue, or kaya naman meron silang dugo na Blue Series, pwede po yan maglabas ng albino Opaline mga kaibon. Pwede yung maglabas ng albino opaline at pwede rin maglabas ng Lutino Opaline. Kung meron dugo yan na Par Blue, mas maganda. Pwedeng maglabas po yan ng Cremino Opaline mga kaibon. Pero kung talagang solid green, yung pinakang pinagmula nila, wala silang ibang pinagmulang ninuno kagaya ng sa parent nila, walang nakasabit na ibang kulay na naka-split. Sa kanila talagang galing sila sa Green Series. Halos lahat po ng iaanak niyan puro lang po Lutino Opaline. So yun po mga kaibon. Pangatlong tanong sa akin ng kaibon natin, ito lagi kong nakikita sa comment section na tinatanong sa akin ni sir, ang parisan daw ba na Pusino and then ang kapares Puspale, ano daw ba ang magiging ID ng anak? Walang binanggit si sir kung anong kulay ang binabanggit niya. Dito ang sinabi lang niya yung pinakang naka-split na Pusino and then Pale. Sa ganitong klase ng parisan, lahat ng iaanak po niyan Pusino and Puspale mga kaibon. So yun po. Maraming salamat doon sa mga kaibon natin na nagtatanong. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.